5 silid-aralan, tinupok ng apoy sa madalag aklan. Motorsiklo, sumalpok sa likurang bahagi ng tricycle sa Kalibo, rider sugatan. Mayor Bautista at Dr. De Los Santos, kinilala bilang Tourism Ambassadors of the Year. Navitas Zumba Titas sa Malinaw, kinagiliwan ng Manarisan. 215 na benepisyaryo nakatanggap ng ayuda sa uplift payout sa Kalibo. Project Coco, inihatid sa Barangay Vibo, Tangalan. 2 simbahan sa Pampanga at Bulacan, binaha dahil sa bagat. Buhawi, nanalasa sa Iloilo City, ilang kabahayan na pinsala. Sunog, sumiklab sa isang bahay sa Barangay Malibili, Rojas City. Magandang hapon, Provincia na Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklan sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalita kaming nakalap ngayong araw, August 10, 2026. 5 silid-aralan ng Tigbawan Primary School sa bayan ng Madalag ang tuluyang naabo matapos sumiklab ang sunog madaling araw nitong linggo. May detalye sa balitang yan, si Andy Narce. Tuluyang naabo ang 5 silid-aralan matapos sumiklab ang sunog madaling araw nitong linggo sa Tigbawan Primary School sa bayan ng Madalag, kung saan nananawagan ngayon ng tulong ang mga guro at school administration para sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at pagpapalit ng mga natupok na learning materials ng mga mag-aaral. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Libacao matapos ang sunog na tumupok sa 5 silid-aralan ng Tigbawan Primary School sa bayan ng Madalag madaling araw nitong linggo. Ayon sa BFP Libacao, bandang 1:00 na madaling araw nang sumiklab ang sunog sa nasabing paaralan. Pero bago pa man dumating ang mga bumbero sa lugar, ay tuluyan ang nasunog ang mga silid-aralan. Naging hamon naman sa pagresponde ng mga bumbero ang kawalan ng sapat na kagamitan sa lugar. Bagamat may tanggapan ng BFP sa bayan ng Madalag, wala itong nakatalagang fire truck at sapat na kagamitan upang makapagresponde sa malaking sunog. Samantala, agad namang kumilos ang Schools Division Office of Aklan, katuwang ang Barangay Council ng Tigbawan at iba pang education partners upang matiyak na magpapatuloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Inialok ng Barangay Council ng Tigbawan sa pangunguna ni Barangay Captain Jurin Igis ang Barangay Covered Court bilang pansamantalang learning space para sa mga mag-aaral. Mula Lunes hanggang Miyerkules, isasagawa ang paghahanda at pag-aayos ng temporary learning spaces habang inasa magpapatuloy ang regular na klase sa Huwebes. Samantala, nananawagan ng tulong ang mga guro at school administration para sa muling pagbangon ng paaralan. Kabilang sa mga kanilang pangunahing pangangailangan ang mga materyales para sa paghahanda ng temporary learning spaces, writing tables, printer at iba pang printing materials. Sa kabila ng insidente, tiniyak ng Schools Division Office of Aklan at mga education partners na gagawin ang kinakailangang hakbang upang hindi maputol ang pag-aaral ng mga mag-aaral habang unti-unting bumabangon ang naturang paaralan. Andy Narce, Kalibo Cable News. Sugatan ng rider matapos na sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa likurang bahagi ng tricycle sa Kalibo. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng babaeng rider matapos na sumalpok sa likurang bahagi ng tricycle ang minamaneho nitong motorsiklo sa Capitol Site, Barangay Estancia, Kalibo nitong Sabado, Agosto 8. Batay sa paunang impormasyon ng Kalibo Municipal Police Station, sumalpok ang motorsiklo sa tricycle na minamaneho ng isang 62 anyos na lalaki. Nasugatan ang rider sa aksidente habang hindi naman nagtamo ng sugat ang tricycle driver. Gayunman, nahulog mula sa tricycle ang kanyang pasahero na nakaranas ng pananakit ng likod matapos ang aksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang eksaktong sanhi at buong pangyayari sa likod ng aksidente. Sa ngayon ay nagharap na sa impilan ng Kalibo MPS ang dalawang magkabilang panig. Ako sa Ari Julianes at ito ang Kalibo Cable News.
Panibagong karangalan ang natamo ng lokal na gobyerno ng Malay matapos kilalanin sina Mayor Frolibar Bautista at Chief Tourism Operations Officer Dr. Felix de los Santos Jr. bilang Tourism Ambassador of the Year. May detail sa balitang yan, si Ray Machudasio. Parangal para sa bayan ng Malay. Yan ang natamo matapos kilalanin bilang mga Tourism Ambassadors of the Year sina Malay Municipal Mayor Frolibar Bautista at Chief Tourism Operations Officer Dr. Felix de los Santos Jr. dahil sa kanilang kontribusyon sa pagpapaunlad at pagsusulong ng turismo sa Malay at Boracay sa ginanap na 3rd Ambassador of the Year Award noong Agosto 7 sa Novotel Manila, Araneta City. Isinagawa ang awarding kasabay ng launching ng 4th Travel Sale Expo at 9th Global Travel Exchange Roadshow na inorganisa ng Global Tourism Business Association o GTBA, katuwang ang One Click Events. Ang dalawang pagkilalang ito ay hindi lamang patunay sa liderado at dedikasyon ng dalawang opisyal, kundi refleksyon din ng sama-samang pagsisikap ng local government unit ng Malay, Malay Tourism Office, tourism stakeholders, partner agencies at ng buong Malay community. Isang pagkilala na sumasalamin sa patuloy na pagtutulungan para mapanatili ang Boracay at Malay bilang isa sa mga nangungunang tourism destinations sa bansa. Ray Machudasio, Kalibo Cable News. Kinagiliwan ng mga netizens ang Navitas Zumba Tita sa bayan ng Malinaw kung saan bukas pa ito sa mga nais na sumali. May detail sa balitang yan, si Nika Bautista. Kinagiliwan ng mga netizens ang grupo ng Navitas Zumba Tita sa bayan ng Malinaw. Nagsimula sa simpleng hilig at katuwaan lang. Sinong mag-aakala na tila may mabubuong isang malaking pamilya? Kamakailan lamang ay nagdiwang sila ng first anniversary ng kanilang grupo noong July 6, 2026. Naghalinyat sa higa-higa nga nagsagampitan nga mag-zumba sa plaza. It started last July 6, 2025. Sa kasalukuyan, mayroon silang 21 aktibong miyembro kung saan 10 rito ang mga senior citizens. Kung sino na ila ay na amon mat aron nga ginabaton ay raya mat ang arang amon abi nga goal ay magpahugas-hugas, maghibayag, agod. For the meantime, malipatan namon do amon nga mga trabaho sa amon nga mga panimagay, itpalandalian, ang mga problema ay masadya kung kami ay nagatililipon. Bukas naman ang kanilang grupo para sa lahat ng nais na sumali at umindak. Makipag-ugnayan lamang sa kanilang Facebook page na Navita Zumba Titas. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Nakatanggap ang 215 na benepisyaryo ng ayuda sa uplift payout sa Kalibo, Aklan. Umabot sa 215 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda sa sinagawang payout ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Bliss Site, Barangay Poblacion, Kalibo nitong Sabado, Agosto 8. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga kwalipikadong Group 2 beneficiaries natatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang Desyembre o kabuang 12,000 pesos bawat benepisyaryo sa loob ng 6 na buwan. Para sa unang buwan ng programa, isinagawa ang manual payout. Samantala, ang mga susunod na buwan ng ayuda ay direktang ipapadala sa napiling digital bank o e-wallet ng mga benepisyaryo upang mas mapadali ang pagtanggap ng kanilang cash assistance. Layunin ng UPLIFT na magbigay ng suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi ng mga programa ng pamahalaan para sa kabuhayan at pang-araw-araw na pangangailangan. Era Gibriones, Kalibo Cable News.
indigenous wildlings na makokolekta ng isang mag-aaral, papalitan ng school supplies sa Project Coco ng DNR Penro Aklan. Madidal sa balitang yan, si Nika Bautista. Muling naghatid ng saya at inspirasyon sa mga kabataan ang Project Coco. Nagsagawa ang DNR Penro Aklan ng Project Coco Orientation para sa mga mag-aaral ng Vivo Integrated School sa Barangay Vivo, Tangalan, Aklan, kabilang ang indigenous people sa komunidad. Layunin ng Project Coco na pagsamahin ng edukasyon at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nakolektang indigenous wildlings ng mga school supplies. Sa pamamagitan ng programang ito, hinihikayat ang mga kabataan na maging aktibong katuwang sa pangangalaga ng kapaligiran habang sinusuportahan din ang kanilang pag-aaral. Nasa 75 mag-aaral ang napiling lumahok sa programa at makatatanggap ng mga school supplies kapalit ng kanilang makokolektang wildlings. Ang ikalawang bahagi ng Project Coco ay gaganapin naman sa August 13, 2026. Nika Bautista, Kalibo-Cable News. Binaha ang dalawang simbahan sa Pampanga at Bulacan dahil sa habagat. Binaha ang dalawang simbahan sa Pampanga at Bulacan itong linggo, Agosto 9, kasunod ng patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa San Fernando, Pampanga, pinasok ng tubig baha ang Santo Niño Parish, kung saan makikita sa mga kuhang larawan ang pagtaas ng tubig sa loob at paligid ng simbahan. Samantala, binaha rin ang San Ildefonso Parish Church sa Bulacan dahil sa patuloy na pag-ulan. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon at ang lagay ng panahon sa dalawang lugar habang nagpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Era Chibriones, Kalibo-Cable News. Matinding epekto ang iniwan ng buhawi na tumama sa ilang bahagi ng Iloilo City kung saan mahigit 40 kabahayan ang iniulat na napinsala. Madida sa balitang yan, si Nicole Sumawang. Matinding pinsala ang iniwan ng isang buhawi na tumama sa ilang bahagi ng Iloilo City noong gabi ng Sabado, Agosto 8. Ilang puno at halaman ang nabuwal at nagkalat sa paligid ng Haro Plaza dahil sa lakas ng hangin. Samantala, nag-iwan din ang buhawi ng matinding pinsala sa mga kabahayan sa Mandurriao District kung saan may ilang mga bubong ang tinangay at natuklap. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga residente at mga otoridad sa lugar upang alisin ang mga natumbang puno at iba pang debris. Ayon sa paunang ulat na inilabas ng mga otoridad, umabot sa mahigit 40 kabahayan sa Iloilo City ang nagtamo ng sira dahil sa pananalasa ng nasabing buhawi. Nicole Sumawang, Kalibo-Cable News. Totally burn ang isang bahay matapos sumiklab ang apoy sa Sitio Sumica, Barangay Milibili, Rojas City kahapon, Agosto 9. Nadamay rin ang katabing bahay, ngunit agad na naagapan ng mga responder ang pagkalat ng apoy. Madida sa balitang yan, si Mary Ann Solis. Totally burn ng isang bahay matapos lamunin ng apoy sa Sitio Sumiga, Barangay Milibili, Rojas City kahapon, Agosto 9, 2026. Batay sa may-ari ng bahay na si Donna Villa Arnido, naglalaba ito sa Sitio Bangkiling nang makarating sa kanya ang balitang nasusunog ang kanilang bahay. Tanging ang asawa ng kanyang anak at apo nito ang tao sa kanilang bahay nang sumiklab ang apoy. Agad umano siyang umuwi at nadat na lamang na unti-unti nang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy sa paligid nito. Napag-alaman na nagmula umano sa isang kwarto ang apoy at mabilis na kumalat sa buong bahay. Nadamay din ang katabing bahay pero agad na naagapan ng mga responder kaya partial burn lang ang pinsala. Kabilang sa mga nagresponde ang mga tauhan ng Rojas City Bureau of Fire Protection, Ferocity, Capiz Citizens Action Group, CDRRMO, Rojas City Police Station at Capiz Electric Cooperative. Patuloy naman ang investigasyon ng Rojas City Bureau of Fire Protection para matukoy ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsalang iniwan nito. Mula dito sa Rojas City, Mary Ann Solis, Kalibo-Cable News. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si Ari Chibriones at ito ang Kalibo-Cable News.